Mangkukulam o kasing kahulugan ng salitang manggagaway sa banal na kasulatan. Ang mangkukulam ay sinasabing katumbas din ng salitang witch sa Ingles o bruha kapag babae at bruho naman kapag lalaki. Ang salitang kulamin ay ang pagpapato ng sumpa or hex sa isang tao. Ang bawat mangkukulam ay may kanya-kanyang kakayanan o kapangyarihan na manakit o gumawa ng hindi kanais-nais sa isang tao. Ang abilidad na mangkulam ay karaniwang pinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Maaaring ipasa ng isang mangkukulam ang kanyang kaalaman sa isang kamag-anak. Ayon sa mga sabi-sabi, hindi maaring ibahagi ang kaalaman sa hindi kapamilya. Ngunit may mga kaso din naman na ibinabahagi ng mangkukulam ang kanyang kaalaman sa taong kakilala niya o kaibigan, lalo na kung wala sa pamilya niya ang gustong magmana ng ganitong gawain. Kadalasang ginagawa ding negosyo ang pangkukulam. Nilalapitan sila ng mga taong nais magpakulam at tumatanggap sila ng bayad upang isagawa ang maitim na mithiin. Kadalasan ding inggit sa kapwa ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pangkukulam. May mga tao kasi na parang natatabunan ng bait dahil sa labis na inggit sa kapwa. Parang mahirap tuloy isipin na mayroong mga tao na handang gawa ng masama ang kapwa dahil sa labis na inggit. Kung tutuusin, hindi naman kasalanan ng isang tao kung siya ay mayroong magandang trabaho, malakas na negosyo o masayang pamilya. Ngunit sadyang may mga tao na nilalamon ng kanilang inggit na siya namang tumutulak sa kanila upang mag-isip ng masama laban sa kanilang kapwa. Bukod sa inggit, ang pagnanais na maghiganti ay isa din sa mga pangunahing dahilan ng pangkukulam. May mga ilan na naghahangad na gantihan ng mga taong umapi o nag-agrabyado sa kanila. Kung mayroong mangkukulam ay mayroon ding mambabarang, subalit ang mambabarang naman ay itinuturing na mas mabagsik at mas nakakatakot kumpara sa mangkukulam dahil ang mambabarang ay may kapangyarihan na manakit ng kapwa sa pamamagitan lamang ng paghipo o paghawak sa isang bagay na may kaugnayan sa biktima. Ang salitang nabarang ay may kinalaman sa sakit na pinapataw ng mambabarang sa kanyang biktima. Ang sakit ay dulot ng mga insektong tinatawag mismo na barang. Isinasailalim ng mambabarang ang mga insekto sa kanyang kapangyarihan at inuutusan itong pumasok sa katawan ng biktima upang magdulot ng iba't ibang karamdaman. Tuwing Biyernes Santo at Sabado de Gloria, kadalasang aktibo ang mga mangkukulam at mambabarang sa paghahanap ng mga bagay-bagay na maaari nilang gamitin sa kanilang ritual. Nililibot nila ang mga bundok, kuweba, tabing ilog, simbahan, sementeryo at iba pang lugar upang maghagilat ng mga maaaring gamitin sa kanilang pagluto o tinatawag na pangalap. Ang mga buto sa sementeryo ay ilan lamang sa mga importanteng bagay na kinukuha ng mga mangkukulam at ginagawang sangkap sa kanilang ritual. Maraming paraan ng kulam. Kadalasang gumagamit ang mangkukulam ng larawan o di kaya ay isang bagay mula mismo sa biktima tulad ng damit, buhok o ginupit na kuko. May mga nagsasabi na mas malakas ang epekto ng kulam kapag personal na gamit ng biktima ang gagamitin sa pangkukulam. Madalas na mapanood natin sa mga pelikula na gumagamit ng mga manyika o voodoo dolls ang mga mangkukulam. Ginagamit ang mga manyika bilang representasyon ng katawan ng biktima na naisaktan upang tumalab ang kulam. Ang manyika ay nilalagyan ng personal na bagay mula sa biktima tulad ng buhok. Ang manyika ay dinadasalan at tinutusok ng karayom upang magdulot ng sakit sa biktima. Meron ding klase ng kulam na ang hangad ay sirain ang relasyon ng dalawang tao tulad ng magkasintahan o mag-asawa. Gumagamit ang mangkukulam ng dalawang manyika na nilalagyan ng damit ng mga biktima. May orasyon na dinadasal ang mga mangkukulam upang ang dalawang tao ay paghiwalayin o pagawayin. May mga lumalapit din sa mga mangkukulam upang humiling ng gayuma o orasyon upang paglapitin ang dalawang tao. Maraming sintomas ang kulam pero ang ilan ay hindi ito alam at binabaliwala lang. Minsan sa hindi pagpansin dito ay nakakapagdulot na pala ito ng matinding sakit sa tao. Narito ang ilan sa mga napakaraming sintomas nito. Una sa lahat at pinakaimportante ay yung pagkakaroon ng hindi may paliwanag na sakit o karamdaman. Ngunit kapag nagpakonsulta sa mga medical doctors ay wala namang makumpirmang sakit o walang findings na makita. Pangalawa ay kung ang iyong pagtulog ay balisa, laging naiistorbo, hindi makatulog at laging nagigising ng alanganing oras. Madali ka ring mapagod at kinukulang ang lakas upang mabuhay ng maayos sa araw-araw na gawain. Meron ka din kinakatakutan na hindi maintindihan kung sino o ano, nawawalan ng interes sa buhay, nakakaramdam ng matinding depresyon, pagkatuyo ng labi o bibig sa gabi na parang nauuhaw parati, madaling tumaba, minsan naman ay madaling pumayat. Bigla-biglang nagkakaroon ng panginginig at pangingilabot sa buong katawan.
Parang humihigpit o sumisikip ang mga ilang bahagi ng katawan at kalamnan. Nagiging lutang ang pag-iisip, biglang nagiging malilimutin at nararanasan ang paghina ng memorya. Ang mga payo at pangitain na dapat dumaan sa iyong panaginip ay hinaharang, kaya wala kang maaalaalang panaginip tuwing ikaw ay gumigising. Nananaginip ka ng patay na taong hindi mo naman kakilala at nananaginip ka ng mga kakilakilabot na mga itsura ng tao na gusto kang patayin habang ikaw ay natutulog at nananaginip, kaya para kang hindi makahinga at binabangungot. Madalas kang managinip ng mga ahas at ng mga maruruming lugar na may kasamang umaalingaso na mabahong amoy. Biglang magigising sa takot mula sa malalim na pagkakatulog na hinahabol ang paghinga. Nananaginip na bumabagsak mula sa isang napakataas na pinanggalingan. Nananaginip ng mga ahas, alakdan at malalaking maitim na gagamba. Nakakakita ng mga maitim na parang tuldok o usok na lumulutang sa iyong kapaligiran, lalo na pag matutulog pa lamang o pagkagising. Lumalaki ang iyong tiyan tulad ng isang buntis na babae. Ang itaas ng iyong pusod ay parang sumisikip at kung ito'y hihipuin, para bang may bolang matigas na nasa loob ng iyong tiyan. Paninikip at mabigat na pakiramdam, lalo na sa may balikat at dibdib. Palaging sumasakit ang ulo. Minsan ay nangingitim ang kulay ng iyong balat, pangangati, parang may pumapaso at tumutusok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa mga malubhang kaso ng salamangka o pangkukulam na mayroon talagang gustong pumatay sa iyo, makakakita ka ng masasamang pangitain, mga aksidenteng karumal-dumal, mga patayan sa iyong harapan, maging hayop o tao ito. Nasa gitna ka ng crossover ng pagkabuhay at malapit ng mahigop sa kamatayan. Kung kayo ay nakararanas ng mga sintomas kagaya ng mga nabanggit at naniniwala kayo sa bisa ng kulam, ay maaaring humingi ng tulong sa isang mananambal. Ito ang bansag sa taong may kakayanan na tanggalin ng kulam at alisin ang sumpa. Isang karaniwang uri ng pangkontra sa kulam ay ang bolo-bolo, kung saan ang mananambal ay gumagamit ng isang baso na may kalahating tubig. Isang itim na bato ang hinuhulog sa baso at ito ay hinihipa ng mananambal gamit ang isang straw. Ang baso ay pinapadaan sa katawan ng biktima habang isinasagawa ang proseso. Kapag bumula ang tubig, may mapapansin na mga hugis na mamumuo sa baso. Ang itim na bato ay nagsisilbing isang magnet na humihigop sa mga masasamang elemento na inilagay ng mangkukulam o mambabarang sa katawan ng biktima. Ang mananambal ay maaaring magsagawa ng ibang ritual tulad ng paghaplos ng lana sa katawan ng biktima at pagpagong kung saan nagsusunog ng mga bagay hanggang sa ito ay maging abo. Pero kung walang mga mananambal sa inyong lugar, ay mayroon din namang manggagamot na ang pamamaraan ay ang pagpapasabi sa mangkukulam sa katawan ng biktima. Isa ito sa mga pinakamabisang paraan para alisin ang itim na mahika na ginawa sa iyo ng tao. Isa sa mga halimbawa ng mga manggagamot na nagsasagawa nito ay sina Commander Nick, Maestro Lamurok Milam at marami pang iba. Pero kung wala naman po kayong paniniwala sa mga ganitong bagay, ay wala na po tayong magagawa dyan. Nasa atin na lang po ang desisyon kung anong mga hakbang ang gagawin upang mapabuti ang ating kalusugan. Hanggang dito na lang mga kamaster, pero bago tayo magtapos, kung nagustuhan nyo ang video ito ay paki-like, share and subscribe naman po. Muli, hanggang dito na lang at maraming pong salamat.